Marami sa atin ay may tig-dalawang mobile phones, isa as main phone at isa yung backup or yung ginagamit ng iba para sideline. As main phone, andun natin ilalagay ang mga importante na apps, especially mobile banking apps at e-wallets. Again, marami sa atin, ang main phone ay postpaid habang prepaid yung backup phone. In my case, ang main phone ko ay ginamitan ng eSIM o yung subscriber identification module na built-in na sa phone. Meaning, walang physical na SIM card. Hindi lahat ng phone capable ng eSIM. In most cases, mga high-end phones lang ang merong eSIM capability. Itong phone ko, although almost 6 years na to, but capable ito ng eSIM. In short, naka-eSIM ito as my main phone. Now, nasira na ito ang aking phone. Hindi ako maka-access ng aking e-wallet at aking mga mobile banking accounts or apps. If you log into the GCash account, for example, doon sa aking backup phone, magpapadala pa rin ang GCash ng OTP or one-time password doon sa eSIM na andito sa aking main phone as a security feature. So, hindi ako nakapag-login. The same scenario with mobile banking apps. Yung account ko ay nakatay doon sa eSIM card na andito sa main phone at sa phone mismo. So, to resolve the problem, tumakbo ako sa Globe at humingi ng physical eSIM para masaksak ko sa aking backup phone. So, after mag-login sa mga accounts, I just confirm na I'm using another phone for my accounts. In the case of GCash, bibigyan ka ng 4 na oras before mo magamit yung account mo sa bagong phone as added security feature. So, lesson learned, never use eSIM on your main phone. That's the irony of having too much of the technology.